Sa first video ng Singapore trip, nasabi ko nga yung mga aberya nangyari bago kami nakarating dito sa Singapore. On this video, ito naman ang huwag niyong gagawin sa day 1 ng inyong trip. So pagdating namin sa Changi Airport, Terminal 1 sa Singapore, yun, hindi na matutuloy yung mga schedule or itinerary and kailangan namin habulin lahat ng mga nakabook. Buti na lang hindi ko nabook yung Joel. So tinaan na lang namin sa picture sa labas. Kasi ang purpose talaga namin is mag-cruise. So tong day 1 na to is just an allowance na just in case na makancel, which is nangyari nga. May extra day pa para maka-adjust. So yung day 1 is pinilit lang talaga. Tapos make sure na sumakay kayo sa SkyTrain, no, papuntang Terminal 2. Since nandun yung train to city or MRT, free naman yun. Kahit pabalik-balik pa. Yun nga lang sa kaso namin, nilakad namin siya pagdating and nakakapagod kasi malayo pala siya. Tapos may bitbit ka pa ng mga luggage at kasama mo mga bata, so alalay sa paglalakad. Pero okay naman, yun nga lang sayang kasi yung time. Tapos sa pagdating sa Terminal 2 sa MRT station, pwede na kayo bumili doon ng EasyLink card at kumuha ng free concessionaire card. Basta pakita nyo lang yung passport ng bata. So for 2 EasyLink card na kinuha ko, 20 SGD yun. So kung wala kayong pinapalit, merong malapit na ATM doon at make sure na dapat naka-open na yung international access at e-commerce. If debit card ang gagamitin nyo, kasi pag nag-fail yun, minus 57 pesos and 80 cents yun sa Philippine peso natin. Tapos di nyo na makukuha yung pera nyo. So may free wifi naman sa airport, so enable nyo na, then disable nyo agad just in case na hindi nyo gagamitin. Download nyo na din yung My Transport app and Google Map kung wala pa. Madali lang natin ang iyong transport system. Nakaka-intimidate sa umpisa kasi ang daming stations. Pero using My Transport app, may guide na kayo kung ano sasakyan. Tapos malalaman nyo rin kung saan yung location at anong susunod yung sasakyan papunta sa hotel na binook nyo. Wala naman naging kaso. Yung kinuha ko is good for 1 day lang talaga for pahinga at tulog kasi nga sa cruise talaga kami mag-i-stay. Sa Fragrance Hotel sa Balestier na superior family room, pwede naman yung room para sa price, tsaka for 1 night stay lang naman. Pero kung trip nyo mas maganda, marami naman kayong pagpipilian, especially kung sa Singapore talaga ang stay nyo. Kung possible, ilaan nyo yung time sa pahinga para sa day 1 nyo at next day na kayo mag-gala. Pero kung katulad nyo kami na kung pwedeng ipilit ang day 1, since sayang naman, bahala na kayo, no? Kasi nakakapagod talaga siya. Jet lag, lakad dito, lakad doon, biyahe dito, biyahe doon, tapos hindi nyo pa kabisado lahat ng pupuntahan. So, mahirap. Pero, kinaya namin. In fairness sa transportation system nila, no? Maganda, maayos, at systematic. Di ka din basta-basta maliligaw. Basta alam mo ang ginagawa mo, alam mo yung place, pwede na yung app gamitin at friendly naman ng mga Singaporean. Pwede ka magtanong pag naligaw ka na. So after namin mag-check-in, pahinga konti, tapos diretso na kami sa Gardens by the Bay. So nabook ko na to sa NAIA pa lang. So, after sa immigration, binuko na. Mahal siya pero for the experience, tinuloy na namin. Hindi ko lang akalain na sobrang layo pala ng mga pwesto kada isang attraction. So malapit na yung Floral Fantasy. Tapos the rest, kabilang dulo pa. So nakakapagod talaga lakarin at kahol sa oras dahil magdidilim na.
Though na-complete namin, ang sad part lang is di namin nakita yung daytime ng attraction, especially yung Avatar. So, dito na natin tatapusin ang Singapore trip day 1. See you sa next video para sa day 1 naman ng Caribbean Cruise. Till next time.